Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS, Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Ayun. Hello, Elites Empire! Grabe na dyan. Comment, no, sa ating live na live tayo sa ating Facebook page. Ayan, comment down. I am so excited kasi alam kong excited ka na marinig yung kwento ng mga dalawang OFWs. Paano ba nag-shift yung buhay namin from that someone na ganito yung mindset to right now, napaka-abundant na. No, from that someone na mga OFW, di alam paano magdigosyo to right now po. Talagang, grabe yung nagiging transformation. So, yun siya. Welcome to Beyond the Success. So, our topic for today is Beyond Borders, how OFWs build a business online. So, alam kong excited na kayong lahat din. Kung marinig ko ano bang story ko, no? Sino pa? Oh, by the way, I'm Sunshine Librando, former OFW in Dubai and former Jollibee on-site supervisor po. So, I'm from Davao City. Oh, huge shout out, no, sa mga taga Davao. Comment down, Davao City. Oh, shout out sa mga bisdak, no? Maayong udto unsay sudan sa inyo dira karon, no? Kabalo ko na ni mga nani udto dira. So, unsay sudan i-comment niyo sa comment section. Yan. So, Davao City is best known as durian capital of the Philippines. Kapag sinabing Davao, talagang nakikita agad natin durian. 'Di ba? So, kilala talaga yung place natin na maraming durian at masarap din naman talaga yung durian. Sino dito favorite yung durian? So, ito po yung family ko growing up na growing up with broken family kasi separated po yung family ko the age of, let's say, 9 months ako that time nung giwalay yung parents ko, pero ngayon po nagkabalikan na po yung parents ko, no, at the age of 23. So yan yung family ko. Anak din po ako ng OFW. Yan yung mama ko na talagang karga-karga yung mga karton. Yan, ganun po kasipag yung parents ko, yung mama ko sa abroad, working for like 2 decades. 2 decades din sa abroad, kaya talagang, 'di ba? Ano yung mindset na naipamana sa akin bilang anak ng OFW. So ito naman yung mga napundar din ng mama ko, at saka isa din ako sa naging katulungan ni mama para mabuo talaga tong bahay na to. Mamaya ikikwento ko din, no? Sa next slide. So growing up, ito po yung pangkabuhayan namin kasi lumaki po ako sa lola. So ano bang kakayahan ng lola ko is talagang magtitinda ng mga ulam, karinderya, nagkaroon kami ng sari-sari store. So bata pa lang talaga, na-train na po ako paano magsukli, 'di ba? Sa mga bumibili, paano talaga magsipag, no, bawat pera na natatanggap ko is talagang ini-earn ko siya. So bata pa lang na-train na ako ng lola ko without knowing na ayun na pala yun, natitrain na pala ako paano mag-create ng money. 'Di ba? Bata pa lang. Akala ko dati na ano ba to? Utos-utusan ako. Ang hirap naman nito. Ang bata ko pa, pero ganito na yung pinapagawa sa akin. So, part pala yun ng training ko na darating sa point na talagang lalaki ako na masipag na bata. O, sino dito mga masipag? Alam kong masipag ka din, kaya ka nandito sa Zoom. Nandito sa ating live right now. So, yun, dahil sa kasipagan natin, kasi ika nga, sabi nila, magsipag ka lang sa buhay, kasi dyan ka yayaman, dyan ka aasenso, hindi ka magugutuman. Kaya naman, no, after natin, makagraduate ng high school, nagtrabaho din ka agad, kasi 'di ba, kulang pa tayo ng finances. That time kahit OFW naman yung parents ko, hindi talaga capable ang mama ko na paaralin ako kasi nag-aaral din yung kapatid ko, nagpapagawa din kami ng bahay. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa slide, yun po yung bahay na pinagawa namin. So, yun siya. Kaya talaga ako yung someone, since na-train ako nung bata pa na hindi aasa sa kahit sinong tao, hindi talaga, when it terms sa pera, talagang paghihirapan ko, na experience kong magiging tendera sa talaga magiging cashier sa bake shop, sa isang bakery, 'di ba? Nagiging sales associate, no? Sa mga merchandise. Hindi ako tumitigil kahit hindi pa ako 18 years old. Talagang nagtatrabaho na ako sa mga pwedeng magtanggap sa akin. So sobrang liit lang din, oh. Mga nasa 100 pesos, 150
nila yung sinasahod ko dati na sa bakery. Pero for me, malaki na yun. Kasi syempre, ako lang, ang goal ko lang kasi talaga is may income per day. Kasi ayaw ko talaga na magstay sa bahay na walang ginagawa. Instead na, sige, lalabas tayo, maghanap tayo ng trabaho para kumita. So, ganun po talaga ako kasi pag alam ko, sino ditong nakarelate na, ganun din yung ginagawa after, no? Hindi talaga nagstay sa bahay, naghanap talaga ng trabaho para kumita. So, yun, nang nag-18 tayo, nag-apply tayo sa Gaisano Grand Mall. Sobrang sipag. And syempre sa Gaisano Grand Mall, layoff po dyan, no? Layoff lang. So hanggang ano lang tayo dyan, 1 year and 3 months I think, kasi hindi na talaga pwedeng mag-extend. Ganun po yung nagiging work ko sa Gaisano. So since after ko mag-Gaisano, lumipat na naman tayo sa Jollibee, nagiging crew. Dahil sa kasipagan natin, hindi uma-absent, kaya na-promote po tayo bilang on-site supervisor sa isang Jollibee. So grabe yung responsibility, na-feel ko na-realize ko na kung ano yung ginagawa ng mga manager, yun din yung ginagawa ko. Sabi ko, naabot ako ng 15 to 19 hours working. No, grabe yung overtime. Sa mga kapag on-site supervisor ka, may privilege ka talagang pwede mag-overtime hanggat kaya mo. Kasi kapag crew ka, limited lang talaga. May minsan nga, 5 hours ka lang 6 hours ka lang, kahit gusto mo pang magtrabaho. Ganun po talaga yung sa employment. Pero I'm not against sa mga empleyado kasi pinagdaanan ko din po talaga yan. So, yun siya, na-realize ko na, yung sipag ko hindi talaga siya worth it kasi, 'di ba? Hindi talaga siya worth it. Sabi ko talaga, ano ba 'tong nangyayari? Kaya pala, ito pala yung mindset ko before. No, magsipag lang sa buhay kasi ito yung tinuro din talaga sa akin ng lola ko. Siyempre siya yung nagpalaki sa akin. Pero na-realize ko along the way, sa pagtatrabaho ko, sa sipag daw walang direction, nakakapagod talaga. No, dito maraming tao, kagaya ko, na working 10 to 16 hours per day. Pero magkano lang yung sahod? No? Magkano lang yung dinagdag sa overtime? Minsan pa overtime, thank you. Sino dito mga OTTY? So, sobrang pagod, no? Pagod na pagod. Kinikita to, nang liit lang din. Hindi naman tayo sa tamad, kundi dahil inuulitan talaga natin yung sistema, yung ganung routine ng buhay natin na hindi tayo aware ba na ganito na pala yung naging cycle ng buhay ko. So isa sa mga lesson dyan is hindi lang dapat magtanong ng paano pa ako magsisipag, kundi tama ba ang direksyon ng sipag lang, na-learn ko na talaga siya. So, magiging practical sa pera. Maraming tao nagsusumikap para kumita, pero hindi lahat ay natutong pangalagaan ng perang pinaghirapan. Kasi ang pagiging practical sa pera ay ang pag-iisip bago gumastos. Talagang, think before ka mag-spend. Kaya yun siya, magiging wise talaga sa pera. And ito siya yung isa sa mga na-realize ko sa pagiging empleyado, hindi talaga sapat na masipag lang ako. Hindi pwede. Dapat nasa tamang opportunity. At dahil sa hindi sapat yung kinikita ko sa abroad, talagang naghanap ako, ano bang pwede kong gawin ngayon? Ano bang, 'di ba? Dati empleyado pa tayo mag-isip, ano bang pwede nating gawin? Kaya naman, si Sunshine po at the age of 22 nag-abroad. Nagkaroon tayo ng chance makapag-work abroad. Actually, hindi ko nga in-expect na magiging nanny ako dun kasi wala naman akong experience, mag-alaga ng bata. Pero dahil nandun na tayo sa lugar, sa bansang Dubai, sino mga taga-Dubai, huge shoutout sa inyo dyan. Dati akong nanny, nag-aalaga ng 2 kids. Sabi ko nga hindi ko talaga, wala talaga akong experience sa pag-aalaga ng bata. Pero kapag nandun ka na talaga sa moment na yun, wala kang choice kundi pagalingin yung sarili mo, alamin mo kung paano. Talagang pagdating, binigyan ako ng libro. Sino dito mga nakaka-relate sa akin? Kung wala mang experience mag-alaga ng bata, binigyan tayo ng libro ng ating madam para matutunan paano ba mag-handle ng kids kapag ganito nangyayari ganyan. So, along the way, habang binubuntis talagang inaral ko po kung paano magpalaki ng bata. So, yun siya. Sa experience ko sa abroad, matinding homesickness din talaga kasi hindi naman ako sanay na malayo sa family kasi kahit nagtatrabaho ako, nandyan naman nakakauwi naman ako. 'Di ba, after work, uwi agad sa bahay. So, yun lang, work, bahay. So, iba pa rin talaga sa abroad kasi sobrang layo. Gusto mo silang makita yung family mo, gusto mo makahag, gusto mong i-greet na
happy birthday with hug. Pero hindi ko magawa-gawa. It is because nasa malayo tayo. So grabe yung homesickness ko, yung sobrang miss na miss ko yung family ko. During occasion, iba yung kasama ko, yung mga alaga ko, ibang tao. Like ito, Utopia, kasama ko sa pag-celebrate ng Christmas. Hindi po siya madali, no? Na malayo sa family, na lumayo tayo dahil sa pera, 'di ba? Lumayo tayo para mabigyan natin ng magandang buhay yung family natin. Napakahirap po, pero wala tayong choice kundi lumaban. Mindset ko before kasi is talagang mag-abroad talaga ako para sa family ko, para makapag-ipon ako. O sino ditong nakaka-relate, 2 years lang ako. Sinabi ko sa sarili, 2 years lang ako. Nag-game plan ako na ito na yung gagawin ko sa pera ko, magbibili ng lupa, bahay. O dapat 2 years pa lang mag-ipon ako na ganito kasi gusto ko talagang paaralin yung sarili ko, patapusin ng college. Pero iba po yung nangyari, no? Iba, nagbago talaga lahat, no? So, isa din to sa mga mindset ko dati, makapagpapatayo ng sariling bahay, lupa. At ito po, yung isa sa na-invest ko kasi ito binild namin ng mama ko at saka somehow meron din akong na-impart dyan nung nag-abroad ako, nakapagbigay tayo para talaga maano yung bahay namin. So, yun siya. Sino nakaka-relate dito na pag mag-abroad talaga, mag-build talaga ng bahay without knowing, no? Hindi natin alam na pwede yung bahay magiging asset or liability. Kasi dito ko talaga naintindihan na magiging asset siya the moment nagpo-produce siya ng money. Pero dito ko na-realize, puro lang ako palabas ng pera, pero walang income na pumapasok sa akin. Kaya nag-isip-isip na talaga ako, ano ba? So ngayon, buti na lang talaga yung bahay na yan is talagang pinaparent namin kasi since hindi naman namin tinitirhan ngayon. So yun siya, magiging wise lang talaga kung saan ilalagay yung finances, yung pera, at saka yung ito din mas mataas talaga yung sahod sa abroad kasi sa Pinas. Totoo yan. Kasi kahit naman mataas yung posisyon natin dito sa Pinas, I've been experienced that. No, let's say maganda naman yung work, on-site supervisor, minamam ka, 'di ba, nire-respeto ka, 'di ba, ganun kung anong ginagawa. Ibang level, pero ang income mo, income-based tayo. Magkano ba yung pera na pumapasok sa bank account natin? Kaya, totoo nga, kahit same yung trabaho, mas malaki pa din talaga yung income natin sa abroad. Kaya no wonder, nag-abroad po ako, no? Kahit laban na yan sa 23,000. So ito, sa abroad, mahabang oras ng trabaho. Yes po, kasi gumigising ako ng 5 a.m., natatapos ako ng 2 a.m. to 3 a.m., no? Every day na walang day off. Ganun yung long time hours ko na walang day off, walang break time, paulit-ulit na routine. Tingnan yung itsura ko dati. Namamalansya. Sinong mga namamalansya dyan ngayon? I was once like na ganyan yung ginagawa ko dati talaga na sobrang sipag. Puyat, pagod, lahat na ginawa na para kumita, na makikibagay sa mga amo kasi sa iba kapag nasa Dubai ka, iba't iba talaga yung culture, iba't ibang lahi yung mga encounter natin, yung amo ko iba din yung mga ugali. Pero natutunan ko dun paano talaga makikisama sa kanila. So yun siya, sa along the way sa 4 years working ko doon, talagang nagkaroon ako ng marami ding learnings na dapat talaga habang may lakas pa tayo, no, habang bata pa tayo or medyo bata, dapat gamitin yung lakas na meron tayo para makuha natin yung life o pangarap na gusto natin habang bata pa, mai-enjoy natin siya. Kasi sa totoo lang, kahit gaano talaga kalaki yung sinasahod natin sa abroad, kapag nagkasakit o hindi na kaya magtrabaho, totoo, income stop. Kaya dito ko talaga naghanap ako ng opportunity. Ano bang pwedeng opportunity na pwedeng gawin na habang nasa abroad? Yung pang long term na talagang kapag natutulog ako is talagang may income na pumapasok. Kaya dati pa lang talaga, nag-iisip na ako, nagpa-plan na ako, pinag-pray ko na din talaga. And also dito, number 2, sa lahat ng mga OFW, gamitin natin ang pagkakataon sa abroad para makagawa ng mga income sources. Kasi hindi naman talaga sapat na isa lang yung income source natin. Hindi sapat na ang inaasahan natin na pera na pumapasok sa atin is yung magkano yung sinasahod natin per month. Ako 23,000, I don't know kung magkano yung sinasahod mo dyan. 'Di ba? Baka mas malaki kaysa sa akin. Pero kaya lang, di natin alam hanggang kailan. Kasi pwedeng talagang magkaroon ng
economic crisis, pwedeng mawalan tayo ng kontrata, pag magkasala tayo na hindi kasalanan, ang tawag dyan, kahit hindi mo kasalanan, magiging kasalanan mo na, so mawawalan tayo ng trabaho. So yan yung mga bagay na hindi talaga natin control, no? Pwedeng mawala ng kontrata, magkaroon ng economic crisis, magbago yung situation ng company, magbago yung ugali ng ating mga madam and sir. So yun siya. So ngayon pa lang talaga hanggang okay pa yung income sources natin, okay pa yung trabaho natin, mag-isip ng plan B para talaga may other source of income tayo. So yun nga, ang tunay na yaman ay nabubuo hindi lang sa laki ng sahod kundi sa tamang paggamit nito, which is true kasi ako din naman before, talagang karamihan dito sa mga FW, may marami dito na nakaka-experience na tumataas yung income. Ako naman tumaas yung income mga nasa lang, ang inangat, no? Nasa 5,000 siguro yung inangat ng sahod natin nung nag-extend tayo ng kontrata. So kung hindi tayo magiging wise talaga sa pera natin, kung saan natin ilalagay, walay pa din. Parang kulang pa din, hindi pa rin sapat. Kaya ganun sabi ko, hindi pwede na ganun. Kaya kailangan talaga i-break yung ganong cycle. At saka, ang pagiging masipag ay hindi talaga siya 100% guarantee para magkaroon tayo ng financial freedom. Which is true kasi marami akong kakilala o mga nami-meet na mga OFW, caregiver, nurse, no, mga service crew na mga masisipag, kahit na mga driver, mga construction worker, mga masisipag. Pero madalas kulang pa din talaga, no? It is because hindi naman sa kulang ang sipag. Kasi masipag naman tayo, lalo na mga Pinoy, kaya nga tayo in demand, no, sa ibang bansa. Kasi, di ba, mga masisipag tayo. Minsan, ang totoo nga talagang nangyayari is talagang kailangan natin alamin kahit gaano kaliit yung income na pumapasok sa atin, kailangan natin alamin, may knowledge tayo, paano ba ito mag-grow? Paano ba to mas mag-multiply pa yung pera na meron tayo? Kasi yun nga talaga marami dito na basta yung mga matamaan, matamaan, wag magalit, na malaki naman ang sahod pero nakaka-feel pa rin ng kulang. Which is ganun talaga, dapat magkaroon talaga ng financial awareness. So yun siya, ang tunay din na yaman ay kapag may kita ka at may kalayaan kang makasama din yung mga taong mahal mo sa buhay, which is yung family mo, kasi sila naman talaga yung source of strength natin. Bakit tayo nandyan sa abroad? Bakit tayo nagsisipag? Bakit tayo patuloy na lumalaban? It is because for them na mabigay natin yung best life sa kanila na deserve din. Kasi ang tunay naman ng mga goal talaga natin ng mga OFW is makasama yung family natin. So, comment down, no? If I want change, I need to change. So, naka-highlight talaga, naka-red talaga yung change. Kasi ako yung someone nag-decide din na baguhin yung takbo ng buhay ko. Pero nagsisimula siya, no, sa pagiging matalino na sumubok. Hindi pwedeng trabaho lang ang source of income ko. Kailangan, dapat maiba akong opportunity na pwedeng gawin, aralin, pagalingin sarili ko para magkaroon pa ng dagdag kita. So, mas mabuting sumubok kaysa magsisi. Totoo yan. So, kaya sa buhay naman subok-subok lang. Kasi sa pagiging OFW natin, hindi naman natin alam na kaya natin yung work natin. Hindi naman natin alam na ganun yung mangyayari kung hindi natin sinubukan. So, same thing lang din sa negosyo. So, dito ko talaga naunawaan na hindi ko malalaman talaga yung isang opportunity na para sa akin hanggat hindi ko siya sinusubukan. So, ang pinaka-main point dito, pag may opportunity, sumubok ka lang kasi yun lang din talaga yung ginawa ko. So gusto ko din magkaroon ng mas maraming oras sa family ko kasi hindi lang sa mas mataas na kita ang talagang hinahanap natin ng mga OFW or kahit mga empleyado or ano man yung work mo ngayon. Kundi yung isang paraan talaga na makontrol, mayroon tayong control sa bawat income natin na pumapasok at oras na pwede nating makasama yung mga mahal natin sa buhay. Kaya, ayun siya. Thank you! Comment down! Elites Empire! Kasi ito yung community na talagang nakita ko na sobrang daming OFWs na natulungan, makauwi for good, natulungan na kahit part-time kumikita ng malaki. Sabi ko, grabe no, kung na kaya nila, kaya ko din. Kaya naman talaga si Coach Sunshine, sabi ko nga kanina, sumubok ako mag-join sa Elites Empire. Wala ka nga akong alam paano siya gagawin. Pero nakita ko na ang Elites, ang community na to is mayroong step-by-step guide, mayroong mga step-by-step training, nasusundan na lang, kaya sobrang dali na lang talaga. Through cellphone, internet, pwede talaga kumita.
at also sabayan ng lakas ng loob. Si Coach Sunshine po from that nani, no, sa abroad, nakauwi na for good because of Elites Empire. So ito yung mga karakteristik na na-develop ko, no, na para magkaroon din talaga ng resulta at pagbabago dahil sa community natin is dito ko natutunan yung na-enhance, no? Na-enhance palayo yung people skills ko kung paano ako kumausap sa bawat tao kasi sa bawat tao naman is may kanya-kanyang mga ugali. So dito ko talaga nalilearn paano mag-approach different personality. And also dito ko rin na-enhance lalo yung speaking skill natin, yung tonality natin, paano ba tayo magsalita, no? Yung confidence sa sarili na, oy, ganito yung story ko, ganito yung life ko. Dito ko lang din talaga na-develop, which is sobrang priceless. Sobrang priceless na magkaroon ng isang negosyo na matututo ka pa, gagaling ka pa, talagang tatalino ka pa. Kaya grabe, thank you so much talaga sa community na kung saan ako right now, no, Elites Empire. At ito yung isa sa mga na-experience ko dito sa community since full-timer na po ako dito sa Cebu. Ginagawa ko na siya, kumita tayo ng 128,000 pesos in just 30 days. So versus na 23,000 per month ko sa abroad. So abutin ako ng 6 months, 5 to 6 months na pagtatrabaho sa abroad. Kung nagstay ako sa pagiging nani, hindi ako nagbago, hindi ko tinayaan, hindi ako sumubok sa opportunity na to, malamang talaga OFW pa rin ako. Hindi ko alam ano nangyayari, hindi ko alam baka kasi sa abroad naka-experience natin na muntik nang makulong kasi 'di ba? Napag-anuhan tayo na ganito, bintang-bintang ganyan. Kaya hindi natin alam 'yan anong mangyayari. Kaya buti na lang talaga nakita ko na yung Elites Empire na ito yung magpabago ng buhay ko. And also, dahil sa Elites Empire, sa community na meron tayo, yung sipag, di ba yung lahat ng effort natin, bayad, na-awardan tayo as being top 12, top 90 ng community, napakasarap sa feeling. Di ba? Kasi sa abroad naman, hindi naman tayo na-experience na ma-awardan. Hindi ko na-experience na ma-awardan na, oy, ganito ka, o, ang galing-galing mo. Walang appreciate na nangyayari, no, doon. Talagang trabaho-trabaho ka lang, no, sweldo, trabaho-trabaho ka lang, sweldo, ganun eh. So, hindi mo na-feel na tao ka, pero dito sa Elites Empire, nararamdaman mo na may kasama kang community na isusupport ka, di ba, naniniwala na kaya mo magiging successful, which is yun yung pinaka-priceless talaga na magkaroon ng ganitong mga tao na nakakasama natin. Kaya yan siya, ang isa sa mga best experience ko here because of this opportunity from that someone na dati may pera naman sa abroad pero hindi ko talaga nagawang pumunta ng salon para makapag-ayos ng buhok, makapag-nails man lang, makakapag-eyelash man lang. Hindi po. Yes, may pera pero here sa Elites Empire, ang binigay sa akin is the freedom to do the things what I love, 'di ba? To do the things na may freedom ako na gawin yung mga bagay na gusto ko. Gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Kaya naman sobrang worth it at sobrang best yung decision ko na gawin at tayaan yung opportunity na to. And also, nagiging part din po tayo, nakapasok tayo sa top 500 ng ating company out of 6 million distributors. Sino lang ba naman ako, no? Walang naman akong alam sa ganitong business, zero knowledge talaga. Hindi ko naman na-experience magnegosyo before. But because of the system that we have, the trainings that we have, mentorship, no? Gumagaling po. So, ibig sabihin, kahit hindi pa tayo magaling mag-start, umpisahan lang talaga natin at doon tayo gagaling at aaralin natin yung business. Yun siya, nagiging MacBook achiever din tayo na dati, hindi talaga yan abot ng utak ko na makabili lang MacBook. Hindi po wala lang talagang sapat na pera. So, grabe yung pag-shift ng mind ko na dati, wag yan, akala ko gastos eh. Yung pagbibili ng MacBook or pagbibili ng phone. But here sa Elites Empire, it's an asset. So, depende pala talaga sa surroundings mo, saan ka belong or sa opportunity kung saan ka ngayon. So, dito talaga, asset siya sa negosyo kasi ito yung makakatulong sa akin para mas kumita pa na malaki at mas marami pang
Ayan. Ayun, so sobrang lakas talaga ng signal natin at internet dito sa Cebu. Yan, okay na ba? Check natin kung okay yung line natin. Tuloy-tuloy natin yung live. Hindi pwedeng ma-stop to kasi we will give an inspiration. Yan. So, yun siya. Yan. Ito yung mga talaga yung internet dito sa Cebu natin. So, ayun siya, bumalik. So ito siya yung mga naranasan natin na income here sa Elites Empire, 'di ba? So kayo na pong mag-screenshot, take an inspiration. Nasahod ko sa abroad, I'm earning 23,000 na walang day off, walang break time, diba? But here sa Elites Empire, ito yung mga na-experience ko na income na nasa bahay lang, no, hawak lang yung phone, gamit lang yung laptop, kumausap ng maraming leaders, maraming dreamers na gustong mag-join sa business, na nasa bahay lang, hindi naiinitan. Kasi sa labas talaga, sa ibang bansa talaga, kahit tirik na tirik yung araw, kapag gusto mo ipapalinis si amo, dapat linisin. But here sa Elites Empire, napaka-grateful ko, sobrang laki ng pasasalamat ko, buti na lang, tinayaan ko yung pangarap ko here sa Elites Empire. And this is my transformation, no? My life before being an OFW nanny na nag-slice lang ng maraming parsley to right now po, 'di ba? Napakaganda na. Napakaganda na ba? No, awardan tayo as being top 12, nakapagpaayos na. Sobrang grabe. It's not about the money that I earn, pero kung sino si Sunshine ngayon na binago ng Elites Empire from, no? Ano yung mindset, ano yung nagiging character, 'di ba? Gaano kadaming tao na natutulungan ngayon from that dati ako lang yung na-inspired to right now. Ako na yung nag-set ng inspiration sa maraming tao. And also, sa Impress and to all the Dream Squad and Top 50, kasi kayo yung nilulook up ko always, Empire. Kaya ako gumaling, kaya ako aga ng mga dreamers na nakapanood ng live din talaga yung mangyayari sa inyo the moment you decide. So this time, may tatawagin tayo na talagang second speaker, which is my partner dito sa inyong harapan right now. I'm so excited na i-welcome siya. It is because magbibigay din siya ng inspiration. Nakapasok na ba siya? Magbibigay siya ng inspiration sa ating lahat ngayon. Hapon na to, it is because every time na nakikita ko na grabe tong tao na to, no, siya yung na lahat possible. No, that word na impossible, sa kanya ko makikita na possible pala, no, na kayang kunin yung dream car natin, yung dream travel natin. Siya po magpapatunay. It is because no, na-achieve niya na po. So, I can't wait na tawagin tong tao na to. Let us all welcome the Harris of Elites Empire, SJ Rico! Good afternoon, everyone! No? I am so excited right now na makapag-share at makapagbigay din ng talagang nagpabago sa buhay ko. Kasi I'm someone na talagang gusto ko din na ng pagbabago sa buhay. Imagine, magpapakilala muna ako, no? And this one, no? Isa po tayong OFW dati from Saudi, and because of this community lang din na intindihan ko lang din na nagpabago ng maraming buhay, ito po yung nangyari sa akin, di ba? Isa na din po tayong nakakapagbigay ngayon ng inspiration na even po ako talagang na-inspire sa nangyari sa buhay. Ito po, sino lang ba ako before? This one, no, I'm from province of Cagayan Valley po. Shout out sa lahat ng mga Ilocano. Kasi po, talagang kung hirap lang ang pag-uusapan, ito po yung na-experience ko din talaga. Lumaki din po ako na mahirap.
Nalagang, eto yung pamumuhay, di ba? Magsasaka, nagmamais. Yan po yung reason bakit bata pa lang talaga ako, nangarap na din ako ng magandang buhay. Kasi nakikita ko yung family ko, yung mga magulang ko na grabe yung ang sisipag naman nila. Hirap na sa mga ginagawa sa probinsya, pero bakit kulang-kulang pa rin? Kumbaga, yung buhay namin is sakto lang. Talagang pumupunta lang sa mga makakain lang sa 3 times a day. Kaya sabi ko, bata pa lang ako, gusto ko na talagang makahelp, no? Makahelp sa family namin. Kaya sinipagan ko, talagang nandun ako, ang dami ko pong napasukan sa Pilipinas pa lang. Before pa ako nag-abroad, dito pa lang sa Pilipinas, ang dami ko nang napasukan ng mga kumpanya para magtrabaho. Kasi naniniwala po ako sa kasabihan, di ba, na if you are born poor, it's not your mistake. But if you're die poor, it's your mistake. Talagang ito po yung isa sa mga pinaniniwalaan ko talaga na anuman yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, hindi na yan yung talagang magsasabi na hanggang dyan na lang tayo. Kasi as someone na nangarap ako ng malaki, ang hirap ng buhay, walang pera. Pero talagang sabi ko, dilagay ako dito ni Higher Creator for me para baguhin yung buhay ko, yung sitwasyon ng life ko. And yun po, ganun po ako kalakas ng loob. Talagang nag-iisip ako lagi, ano ba yung pwede ko pang magawa para mabago yung buhay ko. Pinanganak man ako na mahirap, lumaki man na mahirap, pero hindi ko hahayaan na hanggang dun na lang. Kaya naman po, as someone, di ba, na talagang may malaking pangarap, naging OFW po tayo. So, I'm so proud, no, na nakapunta ako sa ibang bansa. And talagang dito, akala ko noon, lahat ng mga pinangarap ko na, dito ko na matutupad. And alam niyo po ba, talagang dito ko po na mas naintindihan at mas nakilala yung mga kapwa ko OFW na nasa iba't ibang bansa right now. Kaya sobrang blessed ko right now na and excited na makapag-share sa ating live dito sa ating community kasi isa lang din ako sa OFW dati. Talagang pumunta sa ibang bansa, pinag-pray na makaalis agad ng Pilipinas sa pag-aakala na dun na mababago yung buhay ko, dun ko na matutupad lahat ng mga pangarap ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko. 'Di ba kasi ang hirap mahirap talagang lumayo sa pamilya, pero yung iisipin ko pa lang na dun ko na matutupad yung mga pangarap ko, kakayanin talaga. Akala ko noon, pag nag-abroad ako, mas malapit ko nang matutupad yung mga pangarap ko. And eto po, talagang nung nag-abroad ako, akala ko, di ba eto, makakapag-ipon na, makakapagpagawa ng malaking bahay, dream house talaga, at the same time, makakatulong na ako sa family. Kasi that time, nung nag-abroad na po ako, ako na yung bida, ako na yung bida sa pamilya. Lahat ng mga sinasabi nila, lahat ng mga gusto po nila, talagang binibigay ko. Kumbaga, kahit nga hindi naman nila hinihingi, ako na yung ako na yung nagsasabi na, okay, magkano ba yung kailangan dyan? Alam mo yung feeling na gano'n? Kasi, akala ko noon, yun yung way, yun yung tamang way para makatulong ako sa pamilya ko, para maramdaman na ako na, okay, meron akong anak na nasa ibang bansa. Kaya po, talagang kahit mga pinsan ko, mga kapitbahay, di ba? Kahit anong okasyon sa Pilipinas, isa po ako sa talagang tumutulong, 'di ba? Nagbibigay sa dito sa Pilipinas, nagpapadala po talaga tayo. And hanggang so dumating sa point na yung pinangarap kong ito, bakit kaya kahit ang sipag-sipag ko na sa ibang bansa, hindi ko pa rin talaga siya makuha. Dumating sa point na hindi ko naman na maisip Ang hirap computein, 'di ba? Kasi as OFW, 18,000 lang po yung sinasahod ko doon. Mapagbigay pa ako sa pamilya. Imagine po, 'di ba? Pero hindi ko din naman 'yun kina-question kasi nandun yung masaya ako Masaya akong nagbibigay sa kanila. Hanggang sa dumating sa point na yun yung naging cycle natin sa 2 years na nag-abroad tayo kasi hindi ko na din naman mako-compute, 'di ba? Kung ilan ba yung mga napapadala natin. And eto po yung naging turning point ko that time as OFW, Sabi ko, hindi habang buhay malakas ako at OFW,
just to earn money, di ba? Kasi ginagawa ko naman lahat. Lahat ng sinasabi ni Madam, lahat ng mga pinapagawa ng mga amo sa ibang bansa, sa totoo lang, as OFW, ginagawa ko po yun lahat para kumita ng pera. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan na malakas ako? Para lang kumita ng pera, para lang may maibigay ako sa pamilya, para lang sa pangarap ko na hindi ko naman na makita kung hanggang kailan ko makukuha sa pag-a-abroad. Kaya sabi ko, kailangan kong gumawa ng bago sa buhay. And ito pa, no? Ito yung isa sa reason talaga bakit naghanap ako, nag-isip ako ng iba kong gagawin sa buhay. Kasi ko po, ito, homesick. Kapag OFW ka talaga at nagkasakit ka, talagang wala kang ibang asahan, no? Kailangan malakas yung loob mo, matatag ka, matibay ka. Kaya saludo talaga ako sa mga nag-abroad. Iniwan yung pamilya sa Pilipinas para lang matupad yung pangarap sa pamilya, sa sarili. Kasi yun po yung nangyari sa akin that time. Pero nung nagkasakit po ako, sabi ko, ito pala kahirap mag-isa sa ibang bansa. Kaya po ako nag-isip talaga ako ng pwede ko na gawin kasi hindi ko din gusto na umabot sa ilang years na nagtatrabaho sa ibang bansa pero wala pa rin napupuntahan, walang direksyon, no? Kaya sabi ko hindi ko hahayaan na ganun yung mangyari sa buhay ko and I'm so grateful that time kasi nagpray ako ng isang opportunity and na-meet ko yung Elites Empire na talagang ang dami nang nabago at natulungan sa online. Kaya as OFW noon na gusto ko ng pagbabago sa buhay, no? Nag-i-scroll lang din ako that time and nakita ko to yung community na hindi tinitignan kung magaling ka ba kasi po ako hindi talaga ako magaling na tao eh. Pero dreamer ako, malaki yung pangarap ko. Kaya ako yung someone na subok ng subok, try ng mga opportunity. Basta nakakatulong siya sa akin, talagang risk taker ako. Sinusubukan ko talaga siya. Kasi gusto ko talagang makita ano ba talaga yung plano, ano ba talaga yung purpose ko sa mundong to. And dito po sa Elites Empire community, nagbago ang lahat. Sabi nga po nila, 'di ba? If you want to be successful, copy and listen to successful people. Sabi ko sa sarili ko, hindi man ako naging magaling na tao, pero mas gagalingan ko na this time kasi ang dami ko nang nasubukan. Umabot na po sa ibang bansa yung pagsisipag ko, 'di ba? Sa Pilipinas pa lang napakasipag hanggang sa nag-abroad na pero bakit kulang pa rin? And nung nakita ko din tong opportunity na to, na ang dami nang nagbago yung buhay, ang dami nang natulungan na kahit anong background, kahit hindi magaling, kahit nga walang pera, talagang nagbago yung buhay, na-guide sa tamang direksyon. Pinakinggan ko lang din yung tao nag-successful you in life. Yun po talaga yung sinasabi ko lagi sa sarili ko, hanggat hindi pa ako masaya sa nagawa ko, kulang siya. Talagang magta-try ako ng bago sa buhay. Kaya nilakasan ko yung loob ko, no? Talagang naniwala ako. Kasi marami din akong naririnig dati na mahirap doon, nakakatakot doon, pero still nag-try ako kasi gusto ko ng pagbabago sa buhay. And ganun po yung naging desisyonan ko that time nung nakita ko yung ganitong opportunity na nagpabago na ng maraming buhay. Kung yung pag-a-abroad, tinayaan ko, this time tatayaan ko yung pangarap ko sa opportunity na marami nang natulungan. Marami nang nagpatunay na nagbago yung buhay. And dyan po yung best decision na ginawa ko talaga. Kasi buti na lang, explorer ako, di ba? Talagang malakas yung loob ko na mag-try para sa mga pangarap ko. And eto, di ba, sabi ko din, lahat naman ng mga bagay pwedeng pag-aralan. Kasi that time, hindi naman talaga ako magaling na tao. As in, hindi po talaga ako matalino.
Ako nga yung hindi din mahilig sa mag-aral, hindi mahilig magbasa, pero wala naman pala yun, no, kapag gusto mong maging successful sa buhay. Kasi lahat naman ng bagay pwedeng pag-aralan. And dito po, mas lumawak talaga yung kaalaman ko, mas marami akong natutunan, lalo na sa mga bagay-bagay, sa buhay. Kumbaga, dito ako naging matalino sa buhay. Ginalingan ko dito, di ba? Talagang inaral ko. Naniniwala ako na kung may nakagawa, alam kong kaya ko din. Lalong-lalo na this time, sa opportunity na to. Kasi, ang dami ng natulungan na nabago yung buhay. Kaya, yun din yung pinanghawakan ko na hindi man ako magaling, pero willing ako na aralin ano yung ginawa nila, bakit nagbago yung buhay nila. And yun po yung isa sa naging, lakas ko talaga na ngayon, talagang sobrang kahit ako na-amaze sa pagbabago ng buhay na nangyari sa akin. Kasi talagang lahat po ng mga gusto natin, pwedeng mapag-aralan. Kayang-kaya talagang magawa. And eto, no, hindi ko din malalaman syempre kung hindi ko susubukan. Ganon din nung nag-abroad ako. Hindi ko malalaman kung gaano ba kahirap yung buhay doon, no? Hindi ko malalaman na hindi pala doon natupad yung mga pangarap ko kung hindi ko nasubukan. And buti na lang talagang nag-try ako, 'di ba? Nag-try ako sa pag-a-abroad at the same time nung nakita ko na walang patutunguhan, walang mangyayari, same cycle yung life. Kumbaga, nag-try talaga ako ng opportunity. Kasi mas naniniwala talaga ako if ako yung gumagawa kesa sa naniniwala ako dun sa sinasabi lang ng mga kagaya ko din na wala pa naman nangyari sa buhay. Kaya much better na ako na lang yung mag-take action para malaman ko ano ba talaga yung meron dito. Ito na ba talaga yung magpapabago sa buhay ko? Ito na ba yung tutupad sa pangarap ko? Kaya buti na lang din, yan yung ginawa ko, no? Kasi nakita ko na pwede pala talagang mabago yung buhay ng isang kagaya ko na dating wala namang direksyon, hindi ko alam hanggang kailan ko ba sisipagan sa pag-a-abroad para lang matupad yung pangarap ko. And this time, talagang super worth it yung pag-try ko, pagsubok ko sa ganitong opportunity ngayon sa online kasi talagang sobrang nakahelp sa akin para magbago yung buhay ko. And this one, ito po yung mga naging mindset ko and attitude ko, no, na nakahelp sa akin, nagpabago sa direction ng buhay ko. Belief sa sarili. Actually, that time talagang ako yung tao na hindi ako na ganun naniniwala sa sarili ko. Pero nung napakinggan ko yung mga tao talaga na bakit sila naniniwala sa akin? Bakit sila nagsasabi na marami pang pwedeng mangyari sa akin? Kasi parang napagod na din ako sa point na ang dami ko namang ginagawa. Ang dami ko nang pinuntahan para lang makapagtrabaho, para mabago yung buhay ko. Pero bakit ganun pa rin? And nung nandito na po ako, nung ginawa ko na po ito, alam niyo po ba, mas binigyan ko pa ng belief yung sarili ko na marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Kasi yun yung naramdaman ko noon at nakita ko sa marami nang nakagawa sa opportunity na to. And buti na lang, kasi the moment na yan yung meron ka, believe sa sarili, kahit po hindi ka magaling, kahit wala kang pera ngayon, kahit walang naniniwala sa'yo ngayon, kapag naniniwala ka sa sarili mo, dyan siya magsisimuli. Dyan ka talaga mas magaguide patungo sa buhay, patungo sa life na pinapangarap mo para sa mga dream mo. Kaya malaking bagay po, yan na nagkaroon ako sa mindset ko at sa attitude ko na kahit napakahina ng loob ko that time dahil sa sinasabi ko, kaya mo yan self, kaya mo yan, sa belief sa sarili ko, ang dami ko pong mga nagagawa na kahit ako sobrang na-amaze sa nagiging resulta. Kaya sa buhay natin, yung kung may mga gusto kang gawin sa buhay mo, itry mo lang, 'di ba? At pagkatiwalaan yung desisyon mo. Kasi diyan siya magsisimula ang lahat. And I'm willing to grow and adapt. Hindi din ako magaling noon sa online. hindi din ako techie kasi ako
kumbaga mas gusto ko na lang na i-dial na lang yung yung tatawagan ko, 'di ba? Para usap na lang, gano'n no, kapag may tatawagan ako. Kumbaga hindi din ako makalikot talaga sa online. Nanonood lang din ako dati sa sa mga videos sa online. Pero alam niyo po ba, dahil naging willing po ako na mag-grow at i-adapt, ano ba yung nagpapabago ngayon sa online na nakakatulong ngayon sa maraming tao, natutunan ko po, naaral ko po yung sistema na pwedeng magpabago sa buhay. And sobrang dali lang talaga, sobrang dali lang pala talaga, lalo na kapag ginusto mo, lalo na kapag naging willing ka na aralin yung isang bagay, napakadali lang po niya. And yun yung nag-help sa akin, bakit ngayon sobrang nagbago yung buhay ng isang janitor lang, 'di ba? Kasi yan na yung naging mindset ko eh. Gusto ko nang baguhin yung sitwasyon ng buhay ko kasi ayaw ko na hanggang doon lang ako, 'di ba? Ayaw ko na OFW lang ako, malayo sa pamilya. Kaya inaral ko po talaga. Naging willing akong i-adapt ano yung mga ginagawa ngayon ng mga taong successful. Kaya po naaral natin, nagawa po natin, natutunan po natin yung ganitong opportunity na nakaka-help ngayon sa sobrang daming tao. And ako po, eto, no, less thinking, more action. Nung ginawa ko po ito, talagang hindi na ako masyadong nag-isip-isip ba. Kasi yung kasabihan na talo ng matalino ang taong nagte-take action. Hindi lang siya natututunan. Hindi lang siya learnings. Hindi lang siya, ito yung sinabi. Kundi, hindi ko na, kapag sinabi na ito yung ginawa ng mga taong nabago yung buhay, hindi ko na siya pinag-isipan. A-actionan ko na lang yan. Uulitin ko na lang. Gagawin ko na lang yung tinuro din. Ano ba yung ginawa ng mga taong successful? Kasi gusto ko mangyari sa akin yung nangyari sa kanya. And yun po yung practice ko talaga, no? Talagang more on action tayo, action taker. Nai-inspire ako sa mga nagbago yung buhay pero mas nagte-take action ako. Kasi hindi lang siya inspirasyon eh. Kailangan meron talagang take action na gagawin na tayo yung magsisimula. And yun po yung ginawa ko talaga every moment noon na nakita ko na tong opportunity na to, hindi na ako masyadong nag-isip pa. Ginawa ko na lang ano ba yung mga ginagawa ng mga taong nagbago na yung buhay. Inulit-ulit ko na lang po. Ang dami namang hindi din naniniwala sa akin dati, 'di ba? May mga panahon na parang ayaw kong ituloy na gawin, pero nakikita ko yung purpose, yung magandang buhay na pwedeng mangyari sa akin. Kaya nagtuloy-tuloy ako, no? Talagang, sige, iulit-ulitin lang naman eh, di ba? Sobrang dali lang talaga. And yun yung naging attitude ko dito na nagpabago ng sobra sa buhay ko. Kaya naniniwala ako sa lahat ng mga taong masisipag right now, lalong-lalo na nanood, if napapakinggan mo to, di ba? Alam mo sa sarili mo na sobrang sipag mo sa buhay. This time na nakikita mo, napapakinggan mo, bakit may mga ganitong opportunity, may mga taong natulungan sa online. Uulitin mo na lang din talaga yung mga ginawa namin. Kasi I know for sure, makaka-help din sa'yo to. Kasi ito lang din yung tinuro sa akin noon eh, na naka-help sa akin para matupad ko yung pangarap ko. And I'm so grateful kasi this time, imagine ho, no, dating walang patutunguhan sa life, walang experience, hanggang na lang, trabaho, accommodation, no, uwi Pilipinas, parang tapos nagpaplano naman na babalik sa ibang bansa, but right now, because of that decision na mga ginawa ko sa life, imagine nagbago ng sobra yung buhay ko. Ang sarap sa pakiramdam na dating ako, na hirap makapag-apply sa ibang bansa, ang dami ko nang kinausap na agency para makapag-abroad, no, para maging katulong sa ibang bansa, to someone na that decision lang na ginawa ko noon. Ilang bansa na po yung napupuntahan ko ngayon, hindi maging OFW, hindi na alipin sa ibang bansa, kundi isa na pong nagiging turista, di ba? Nag-e-enjoy na po. Sobrang sulit
yung tinaya ko dito, yung desisyon na ginawa ko na sundin, ano ba yung mga ginawa ng mga taong naging successful. Ang sarap sa pakiramdam na hindi na lang tayo nabubuhay para kumita ng pera, para may maibigay sa mga mahal natin sa buhay, or di kaya sa mga pangangailangan natin, but para naman ma-enjoy yung buhay natin habang nabubuhay tayo sa mundong to. And yun talaga yung pinaka nagustuhan ko, no? Magkaroon ng purpose sa life. Ma-enjoy ko yung buhay ko habang nandito ako sa mundo. Maging inspirasyon, di ba? Kasi sino lang naman ako before? Isang katulong lang, OFW, but now I'm driving my first car na napakagandang sasakyan po. Kahit pamilya ko na papa-experience na din natin sa kanila na makapag-travel din sila, no? Ma-experience din nila yung magandang hotel, mamahaling restaurant, and I'm so grateful sa desisyon ko niyan. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, na bata pa lang ako, pinangarap ko na magkaroon ng napakagandang buhay kasama ng pamilya ko. And I believe na lahat naman tayo, ginagawa natin lahat, sinisipagan natin sa buhay para makatulong sa pamilya natin. And ngayon, dating pangarap ko lang, dating pinagpe-pray ko lang at hindi ko alam paano siya makuha. That decision po na nagawin ko tong opportunity dito sa Elites Empire. Kaya I'm so grateful sa Elites Empire. Thank you so much. Kasi ngayon yung life na nagkaroon ako ay sobrang iti-treasure ko talaga. Masasabi ko talaga na ganito kasarap mabuhay sa mundong to. Alam mo yung malakas ka pa, pero ito na yung na-e-experience, nag-e-enjoy, hindi lang din ako, kundi pamilya, kasama na yung pamilya ko. Pati sila, ganito na yung naibibigay nating experience. And I'm so excited na sa desisyon na gagawin mo din ngayon, na sa sipag na meron ka ngayon, kapag ilalagay mo na yan sa tamang opportunity, I know for sure, lahat ng mga pangarap mo talaga, kagaya ng nangyari sa akin, makukuha at makukuha mo. And this one, no? Grabe, I'm so amazed po sa naging resulta ko pa dito kasi imagine from OFW janitor na kumikita ng 18,000 every month. Kumita po tayo dito 3 years. 3.5 million. Na kung sa ibang bansa, for 17 years ko pa sana to ikukuskus sa mga madam, di ba? Talagang magiging sunod-sunuran sa mga boss sa ibang bansa. 17 years of my life, sana na malayo pa ako sa pamilya ko. Na ako lang mag-isa. 'Di ba? Kapag may nararamdaman ako lang, pagod ako lang, sobrang hirap. For 17 years. Kaya again, it's not only about the money na pwede mong kitain dito, but the time na masisave mo para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi bilang OFW noon, ang hirap ang hirap na ikaw lang, 'di ba? Ang hirap na ikaw lang dyan, hindi mo alam hanggang kailan, nagsisipag ka dyan, ginagawa lahat para kumita ng pera. And I believe na lahat naman tayo dito ay, alam mo kung magkano yung monthly income mo, di ba? Try to compute that. Magkano ba yung goal income mo? Kasi imagine, it's not about the money, but the life na nagkaroon ako, but the years, the time na na-save ko because of that decision lang din na i-change ko yung pananaw ko sa buhay. Baguhin ko yung ginagawa ko. Kasi ako kung hindi din ako magaling nag-guide lang din talaga ako. Nagpa-guide, natuto lang din, talagang naging willing lang din talaga na alamin ano yung opportunity na pwedeng magpapabago ng life ko. And it's really best decision talaga yung ginawa ko na subukan, no, na mag-try ng something new sa buhay ko kasi ito po yung nagkaroon tayo. Grabe, ano na kayo itsura ko if 17 years nandun pa rin ako sa ibang bansa, di ba? Pero 3 years, sa 3 years na yan, ang dami na po nating na-experience. Ang daming bansa na po yung na-enjoy natin, di ba? Na wala nang boss, hindi na hawak ng iba yung oras mo, pero ngayon, eto, yung buhay natin, di ba? Ang dami pong nangyari sa 3 years na yan, na kung sa 17 years ko dun sa ibang bansa, yun lang, same cycle.
utusan pa rin, maging sunod-sunuran sa mga boss, 'di ba? Para kumita ng 18,000. And buti na lang talaga I meet this community na nagturo sa akin para mapabilis makuha ko yung mga pangarap ko. And your current chapter is not your final story. Kaya sa lahat ng mga dreamer na nandito right now, ano man yung sitwasyon ng life mo ngayon, ng buhay mo ngayon, magkano man yung laman ng bulsa mo ngayon, ang hirap man ng sitwasyon ng buhay mo ngayon, lagi mong tatandaan na hindi ka lang hanggang dyan. Hanggat nabubuhay pa tayo sa mundong to, hanggat humihinga pa tayo sa buhay na to, sa mundong to, it's a blessing yan. Para mag-take action ka, gumawa ka ng bago sa buhay mo na pwedeng tutupad sa mga pangarap mo. Kasi again, yun lang din yung ginawa ko noon. Nangarap lang ako ng malaki. Kasi yun yung libre, di ba? Pinangarap ko magkaroon ng napakagandang buhay. And that dream, dinala ako sa ganitong opportunity na tumulong sa akin para matupad ito. And I know na nakita mo to ngayon, no? Isa ka sa mga nakanood ngayon dito na naramdaman mo din na marami ka pang pwedeng magawa sa buhay mo para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, para sa sarili mo. I know na kaya mo pang baguhin yung kwento mo. From mababa, pwede yan iangat, di ba? Kasi imagine, hindi ko naman akalain na ganito pala kaganda yung buhay na ibibigay sa akin ito, ng isang desisyon ko lang. And isa ako sa nagsasabi talaga na kahit hindi ka magaling, kahit wala kang pera ngayon, isa ako sa nagsasabi talaga na kahit hindi ka magaling, kahit wala kang pera ngayon, kaya mong baguhin yung buhay mo. Basta sumabay ka lang, basta gawin mo lang din. Ano ba yung mga ginagawa ng mga taong successful ngayon, lalong-lalo na lahat nasa online na. And dyan magsisimula na makakagawa ka ng best story ng buhay mo na habang nasa mundo ka, na darating ang panahon, di ba? Na kahit ano man yung mangyari, kasi hindi naman tayo lifetime nasa mundong to, pero ano yung naging ikaw? Sino yung pwede nilang matatandaan, maaalala? Dahil napakinggan nila yung story mo na nagbago. Ikaw, yung kwento mo, yan yung bubuhay ng maraming pangarap at magsasabi na there's more in life. Marami pa tayong magagawa sa buhay natin. Kasi ganun lang din po yung nangyari sa akin. Walang direction, di ba? Hindi ko alam ano ba yung purpose ko sa mundong to. But that action na ginawa ko, decision, na pinush ko yung sarili ko, na ang dami ko pang pwedeng magawa. Ngayon, nakakapagbigay ng inspiration, especially sa mga kapwa ko OFW, kasi alam ko kung gaano kahirap maging OFW malayo sa pamilya. This opportunity po, kung ako at marami ng OFW dito ay nagbago yung buhay na tulungan, naniniwala ako, pinag-pray mo to. Kaya ngayon, nung mag-decide ka para sa mga pangarap mo, and naniniwala ako at excited ako na soon, ikaw naman yung makakapag-share dito, makakapagbigay inspiration, ikaw naman yung nabago yung buhay, ikaw naman yung natulungan. And naniniwala ako na kayang-kaya mo tayong talaga magawa kasi nangyari sa amin at sa marami ng tao dito sa community na to. I'm so excited na soon, kwento mo naman, mga natutunan mo naman yung isi-share mo ang makakatulong at magpapabago ng buhay sa maraming tao dito sa mundo. Thank you so much! It's really life-changing. And I can really see myself doing Elite's Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko rin talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay.
for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. Here's a toast for our commitment that will be here. Elite Empire forever! And the best is yet to come because as I grow, you grow. Elite Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. We are the Ginsburg! Countless. Hindi lang po pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is the result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much, Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na rin siya. Hindi mo pa nakikita itong buong bumaba. I want you to live, not just to exist. To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng kagandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female Dodge Challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs, Magandang kwento kabayan. this is your Miss Intensity! For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet, Earth! And welcome to Gandang Gabi, Day! the show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Finally, we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po ako kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the Queen of Elite Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the Slayer. Elite Empire, mag-ingat! Another first timer! I want you to experience yung malaking butandi. Alam nyo, grabe, mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.